At matapos ng maraming rejection mula sa iba't ibang major label, ay nawalan na rin ng pag-asa itong si Chester Bennington at nag-iisip na rin na bumalik na lang sa trabaho sa Arizona dahil nga meron na siyang obligasyon sa asawa at anak. Sa kalauna ay humingi sila ng tulong kay Jack Blue na nung mga oras na yon ay vice president na ng Warner Bros. Records. Kaya naman tinulungan sila nito upang mabigyan ng record deal. Ganun pa man ay ni-required ni Jack Blue na kailangan palitan ang kanilang band name na Hybrid Theory para maiwasan ang pagkalito pagdating ng araw. Unang pinagpilian ng banda ay ang tawag na Fleer at Platinum Lotus Foundation. Pero ang naisip nila ay tawagin ang banda na Lincoln Park na nakuha ng mga ito sa tinutugtugan nila noon sa Santa Monica Lincoln Park. Pero binago rin ito ng grupo at ginawang Linkin na noong mga panahon na yon ay nakuha nila sa isang internet domain na linkingpark.com. Pero ganun pa man ay kinontrol ng kanilang label ang tunog at imahe ng Linkin Park dahil pina-adapt sa kanila ang ibang estilo ng musika na sikat sa mainstream noong mga panahon na yon. Pero hindi naman pumayag ang grupo dahil gusto nila ng kalayaan nang sa ganon ay makagawa sila ng sarili nilang awitin sa sarili nilang estilo at makilala sa paraan na kung sino sila. Noong October taong 2000 ay nailabas na ng Linkin Park ang debut album na Hybrid Theory. Maririnig nga sa lyrics ng mga kanta ay ang mga pinagdaanan ni Chester mula sa kanyang pagkabata. Sa unang linggo naman, matapos itong mailabas, ay nakabenta kaagad ng mahigit 50,000 copies. At sa loob ng isang taon, ay umabot nga sa 4 na milyong kopya ang naibenta. Yan ay sa US pa lamang. Ang album na Hybrid Theory ay nag-certified gold 5 linggo matapos ma-release. Ito nga yung itinuturing na best-selling album noong 2001. Hindi lamang ito matatawag na best rock-selling album, kundi outright best-selling album of the year dahil nakabenta ito ng 32 million copies sa buong mundo na kung saan ay naabot niya ang pinakamataas na sales figure. Kaya naman hindi nakapagtatakang nag-certified diamond ang kanilang album na ito. Sa panahon na ito ay kasikatan din at nangunguna sa mga chart ang mga pop superstar tulad nila Britney Spears at Backstreet Boys. Pero nahigitan ito ng Linkin Park dahil talagang nakuha nila ang atensyon ng maraming tao, hindi lamang sa US kundi sa buong mundo. Dahil siguro sa kakaibang tunog nila, yung tipong kahit pasigaw ang mga kanta ay maintindihan mo yung sinasabi. Ito nga yung masasabing new metal genre na pangmasa. Sinamahan pa nga yan ng rap style ni Mike Shinoda at DJ scratches ni Johan. Diba, noong mga panahon na yon ay kasikatan din ng mga rapper. Noong 2001 ay nagkaroon ng Linkin Park ng world tour. Nakasama nila sa pagtatanghal ang bandang Deftones sa France at Belgium. Naimbitahan din sila upang magtanghal sa mga metal festival tulad sa Rock Hammering sa Germany, Blitz Festival sa Japan at iba pang mga konsyerto na kung saan ay kasama nila ang Black Sabbath at Slipknot. Sa kaparehong taon din nga ay nakasama ang Linkin Park upang magtanghal sa Family Values Tour na isang festival na nilaunch noon pang 1998 ng new metal pioneer band na Korn. Sa sumunod na taon ay nagsagawa na din ang Linkin Park ng sariling festival na tinawag na Project Revolution. Ang ideyang ito ay para ipakitang magkakasama ang rock, metal, rap at hip-hop artist sa isang entablado. Dahil sa milyong-milyong kopya na benta ng kanilang debut album sa buong mundo, ay nabigyan sila ng parangal sa Grammy Awards bilang Best Hard Rock Group, Modern Rock Artist of the Year, at Favorite Breakthrough Artist. Masasabing ang Linkin Park na nagmula sa isang hindi kilalang banda at pinagdamutan ng mga record label ay isa na ngayong matagumpay at malaking pangalan sa mundo ng musika. Wala namang sinayang na oras ang grupo upang i-record ang kanilang pangalawang album noong 2002. Ngunit dahil sa laki ng success na nakuha ng una nilang album ay na-pressure naman ang buong team kung paano sila makakagawa ng mga kanta na kaya itong mahigitan.
Pero dahil sa passion sa music ng bawat isa, ay binuhos nila ang abot ng kanilang makakaya. Inilagay na nga raw nila para sa second album na ito ang kanilang puso at kaluluwa. Kahit nga daw sa loob ng tour bus ay sumusulat sila ng mga kanta. Noong April hanggang December 2002 ay doon sila nag-record sa home studio ni Mike Shinoda. Ang second album ng Linkin Park na Meteora ay ang isa sa pinaka-best-selling album sa 21st century dahil isang linggo matapos itong mailabas. Noong March 25, 2003 ay nakabenta ito ng 800,000 copies at naging number 1 spot sa American Billboard charts. Ganon din sa UK at sa mga European countries. Naging number 6 naman ang Meteora album sa Japanese album chart. Ang kantang Somewhere I Belong at Numb ay ang naging iconic anthems ng banda. Pero sa kabila ng kasikatan na tinatamasa ng kanilang grupo, ay nagsimula namang magdusa itong si Chester Bennington sa kanyang personal na buhay. Dahil habang umaani sila ng tagumpay, ay kasabay din ito ay ang unti-unting pagkawasak ng relasyon ng mag-asawang Chester at Samantha na nauwi sa divorce noong 2005. Ang masama dito mga tropa, nang dahil sa matinding kalungkutan ay naging sandalan na naman ni Chester ang sobrang pag-inom ng alak at droga. Tapos nung taong ding yun ay natapat pa na busy ang lahat ng miyembro ng Linkin Park dahil sa kani-kaniyang proyekto. Kaya naman bumuo rin siya ng sariling banda na tinawag na Dead by Sunrise. Nakapaglabas nga ito ng album. Noong 2006 ay muli namang ikinasal itong si Chester sa dating Playboy model na si Talinda Bentley. Sila ay nagkaroon ng 3 anak. Pero dumaan din ang mag-asawa sa matinding pagsubok. Yan ay noong magkaroon sila ng stalker sa internet. Nagpapadala nga ito sa kanila ng mga nakakatakot na emails, mga pagbabanta sa kanilang buhay. At nagagawa rin itong pasukin ang ilang mga online accounts nilang mag-asawa. Pero hindi naglaon ay nalaman ng mga investigador na ang computer na ginagamit ng taong nag-stalk sa kanila ay nagmula pa sa isang high security nuclear research facilities na tinatawag na Sandia National Laboratories. Ito ay isang babae na 27 anyos na isang empleyado pala sa nasabing pasilidad ang nanggugulo sa kanila. Sobra pala itong na-obsess para makita ng personal itong si Chester Bennington. Pero dinakip ito ng mga pulis at nagdusa sa kulungan ng 2 taon. Noong 2007 ay nailabas nila ang pangatlong album na Minutes to Midnight at nanatili ito bilang number 1 sa Billboard 200 at nakabenta na mahigit 5 milyong kopya. Marami pa silang nailabas na album tulad na lang ng A Thousand Suns noong 2010, Living Things noong 2012, The Hunting Party noong 2014 at One More Light noong May 19, 2017. Pero dahil sa paghina ng new metal genre noong 2010 ay hindi na nakakuha ang mga album na ito ng malaking success katulad ng mga una nilang album. Nabuo naman ang magandang pagkakaibigan sa pagitan ni Chester at ng bokalista ng Audioslave na si Chris Cornell. At lalo pang gumanda ang kanilang samahan na magkaroon ng dalawang ito ng pagtatanghal na magkasama. Naging ninong pa nga si Chester ng anak ni Chris. Nung ma-release ng Linkin Park ang kanilang ika-5 album na pinamagatang Living Things, ay tinupad ni Chester ang kanyang pangarap mula pagkabata na maging bokalista ng bandang Stone Temple Pilots. Kinuha nga ng nasabing banda si Chester bilang kapalit ng kanilang bokalista noong 2013 at kasama siya ng mga ito sa inilabas na extended play album na High Rise Stone Temple Pilots with Chester Bennington. Tumagal pa nga siya rito at pinilit na pagsabayin ang obligasyon sa bandang Linkin Park. Pero kahit sobrang busy ni Chester ay nakapaglabas pa rin ang Linkin Park ng ika-6 na album na pinamagatang The Hunting Party noong June 13, 2014. Pero noong 2015 ay umalis na din itong si Chester sa Stone Temple Pilots para makapag-focus sa Linkin Park at sa kanyang pamilya. Halos hindi na nagpapahinga itong si Chester dahil talagang ginagawa nitong busy ang kanyang sarili. Nang sa ganon ay makalimutan nito ang mga problema at hindi siya kainin ng napakatinding kalungkutan sa tuwing nag-iisa dahil naging kalaban nito ang demonyo sa kanyang utak na tila bumubulong sa kanya sa buong buhay niya. Pero hindi niya ito inilihim sa kanyang mga tagahanga
dahil madalas niya itong binabanggit sa kanyang mga interview. Ngunit isang dagok na naman ang dumating sa buhay nitong si Chester. Dahil noong May 18, 2017 ay winakasan ng matalik niyang kaibigan na si Chris Cornell ang sarili nitong buhay. Nagdulot nga ito ng labis na kalungkutan para kay Chester Bennington. Nagpost pa nga siya sa kanyang Instagram na hindi niya daw ma-imagine ang buhay nang walang Chris Cornell sa mundo. Pero ang malungkot nga dito, matapos nga lang ang 2 buwan noong July 20, 2017, sa araw mismo ng birthday ni Chris Cornell ay winakasan din ni Chester ang kanyang sariling buhay sa parehong paraan na ginawa ng kanyang matalik na kaibigan. Isa nga ito sa pinakanakakalungkot na nangyari sa mga tagahanga ng rock music dahil dalawa sa pinakamahusay na bokalista ang nawala sa music industry. Sa pagkawala ni Chester Bennington ay marami ang nalungkot na mga nagmamahal sa kanilang banda at musika. Nagbigay nga ng tribute ang iba't ibang personalidad at mga sikat na banda. Isa na nga dyan ay ang sariling atin na Slapshot. Nagbigay naman ng nakakaiyak na tribute ang kanyang sariling banda na ginanap sa Hollywood Bowl. Ang nakakalungkot nga rito ay yung nasa stage lang ang kanyang mga kabanda habang patay ang ilaw, tapos ay tinutugtog nila ang kantang Numb habang ang spotlight ay nakatutok sa sahig ng entablado na kung saan ay dapat nandoon si Chester Bennington. Nabalot nga ito ng kalungkutan. At dahil nga alam ng lahat na wala na si Chester, ang mga fans na lang ang kumanta ng buong puso. Kasama din sa tribute na ito ang mga kaibigan nilang banda at artist. Naging emosyonal nga ang gabing iyon, lalo na nung magbow na ang grupo, na tila nagpapaalam na at hindi na muling mapapanood na magkakasama. Pagkatapos noon, katulad ng inaasahan, ay nagkaroon na nga ang banda ng matagal na hiatus. Marami naman ang nagbigay ng suhestyon kay Mike Shinoda kung paano may ipagpapatuloy ng Linkin Park ang kanilang mga tour. Pero hindi pumayag itong si Mike dahil para sa kanya ay nakakatawa kung gagamit sila ng hologram, katulad ng ginamit ng mga pumanaw din na artist tulad ni Michael Jackson, Tupac at iba pa. Ayaw na ayaw din ito na kukuha sila ng bagong bokalista sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga audition. Kaya bilang respeto sa pagkawala ni Chester, ay mas pinili ng grupo na magpahinga na lang muna sa mahabang panahon. Ayon sa isang interview ni Mike Shinoda noong 2018, ay hindi naman nawawala ang interes nila na ipagpatuloy ang kanilang banda. Gustuhin man nilang magpatuloy, ay ayaw naman ng mga ito na humanap ng kapalit ni Chester. Tila nga gusto nila na tadhana ang magdala sa kanila ng bagong bokalista. Hindi yung tipong gusto nilang palitan ang namayapa nilang kaibigan. Noong 2019, kahit walang bokalista, ay tahimik na nagsama-sama ang mga member na sina Mike, Johan, Brad Delson at Dave Farrell upang magsulat ng panibagong kanta. Subalit ang drummer nila na si Rob Bordon ay nawalan na rin ng interes. Sa kaparehong taon din ay pinakilala sa kanila ang napakahusay na bokalista at gitarista na si Emily Armstrong na nagmula sa bandang Dead Sara. Dito naman nagsimula ang pagkakaibigan sa pagitan ng banda at ni Emily Armstrong dahil nagpapalitan sila ng mga idea sa musika. Sa di kalauna ng 2020 ay inilabas ng Linkin Park ang kantang She Couldn't na nai-record pa nila noong 1999 nung kasama pa si Chester. Pero noong October 29, 2021 ay nilinaw ni Mike sa isang interview na hindi pa ito ang tamang oras para bumalik ang kanilang banda. Tapos nasundan pa ito noong 2022. Muli rin itong sinabi na wala pa talaga silang plano sa banda. Hindi pa nga raw sila gumagawa ng kahit ano na may kinalaman sa albums o sa mga tour. At noong 2023 ay muling nagkita si Mike at Johan. Dito ay napag-usapan nila na kung ano ang mangyayari kung sakaling muling babalik ang Linkin. Dito nga ay inamin nila na gusto pa pala ng mga ito na makabalik sa industriya at tumugtog ng magkakasama. At dito ay nauwi sa muling paggawa nila ng mga bagong kanta. Bumalik na nga rin ang iba pang mga member na sina Dave at Brad. Tapos ay kinuha na nila bilang bagong bokalista ang kanilang kaibigan na si Emily Armstrong. Pero sa di malamang dahilan ay hindi na nagpakita sa grupo ang original drummer na si Rob Bordon. Kaya naman kinuha nila bilang kapalit si Colin Brittain. Hindi na nga din naitago sa madla ang pagbabalik ng Linkin Park.
Makikita na nga sa mga billboard sa Amerika ang picture ng kanilang banda kasama ang bagong bokalista na si Armstrong. At noong September 5, 2024 ay nagsagawa na ng pagtatanghal ang Linkin Park na ginanap sa LA na kung saan ay mga member lang ng kanilang official fan club na Linkin Park Underground ang pwedeng dumalo. At sa event na iyon ay inanunsyo ng grupo ang kanilang pagbabalik at ipinakilala ang dalawang bagong miyembro ng kanilang banda. Dito nga ay una nilang tinugtog ang kanilang bagong single na The Emptiness Machine. Na nakapaloob sa kanilang bagong album na pinamagatang From Zero na nailabas noong November 2024. At dito na nga nagbabalik ang Linkin Park. Patapos ang halos 8 taon na kanilang pagpapahinga ay tila muling ipinanganak ang kanilang banda. Sa ngayon, sila ay nagsasagawa ng malakihang tour sa iba't ibang panig ng mundo at maglalabas pa ng mga bagong awitin. Napakawais ng naisip nila na kumuha ng babaeng bokalista sa tamang panahon at sa tamang oras. Ang kumuha nga ng lalaking bokalista para palitan ang nabakanting pwesto ni Chester ay napaka-imposible dahil siguradong magkakaroon lang ng pagkukumpara mula sa kanilang mga tagahanga dahil tila walang pwedeng pumalit sa nag-iisang Chester Bennington. Na iba man ang kanilang lead singer, ay mararamdaman mo naman dito ang parehas na energy sa boses at presensya mula sa pumanaw nilang bokalista. Kaya naman masasabing pwede talaga nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang banda na hindi mababatikos ng iba at maiiwasan ang pagkukumpara. Dahil ang estilo ni Emily Armstrong sa pagkanta ay nagkataon lang na bagay sa mga kanta ng Linkin Park. Yung tipong hindi na niya kailangang gayahin ang style ni Chester. Kaya naman maririnig mo pa rin ang espiritu ng kanilang mga kanta sa boses ng bago nilang bokalista kahit i-perform pa nila ang mga luma nilang awitin na nakilala natin mula pa noong 2000. Hindi naman siguro kawalan ng respeto para kay Chester kung susuportahan natin ang bagong bokalista ng Linkin Park at ang kanilang bagong kabanata. Dahil magpatuloy man sila, siguradong hindi na mawawala sa puso ni numan ang nag-iisang Chester Bennington. Hanggang dito na lamang po mga idol. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.